Ang suka, laging hatid ang hinahanap-hanap nating asim sa mga putahe. Pero ayon sa kumars ng bayan na si Love Anyover, hatid din daw nito ang matatamis na mga solusyon sa mga karaniwan nating problemang pambahay. Alamin po natin kung ano-ano ang mga ito. Si Lola Evelyn, meron pa raw siyang asim. Bakit kanyo? Kasi naman, hindi raw siya mabubuhay ng walang suka. Pero si Aling Evelyn, hindi lang sa pagluluto niya ginagamit ang suka. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan magtipid at saka maraming paraan yung ang suka maraming pinagagamitan. Papatanggal ng mga sa damit, mga kalawang, at saka yung tonsil. Ang suka ay kombinasyon ng tubig at acetic acid o kemikal na mula sa ethanol na dulot naman ng fermentation process o pagpapaasim. Mas matagal ang proseso ng fermentation, mas lilitaw ang asim ng suka. At kung tapos na ang proseso, ready na itong ibenta sa inyong mga suking tindahan at mga pamilya. At dahil sa acetic acid na mayroon ng suka, epektibo raw itong gamitin sa maraming bagay. Ang pinakalaman kasi ng suka, acetic acid, pinakamaganda talagang suka ay yung naturally fermented. Maraming sources yan. May kinukuha sa sugarcane, may kinukuha sa nyog. Napaka-powerful na antibacterial, antifungal. Hindi tayo magluluto ng potahe ngayon, kundi magsasaing tayo ng kanin. Pero minsan nagiging buhaghag o malagkit ang kanin, kaya gagawan natin ang paraan yan para maging firm sa pamamagitan ng suka. Para siguradong perfect ang kanin, dadagdagan lang ng 2 kutsarang suka ang kumukulong sinaing at hayaang maluto. Luto na ang ating sinaing. Ayan, try na natin kung totoo, effective ba talaga. Oy, pwede. Parang wala namang amoy ng Tikman natin yung lasa niya kung firm talaga. Hindi masyadong buhaghag, hindi rin naman masyadong malagkit. Tama lang. Good! Pwede. Kaya maganda yung mga Japanese sushi at maki na bubuo, di ba? Kasi yung kanin ng Japanese, meron yan talagang suka as a preservative para hindi madaling mapanis kahit baon mo. Baon-baon nila yan no? Ang mga gulay naman, kaya rin panatilihing fresh kung ibababad sa tubig na may 2 ring kutsara ng suka. Nabubulok yan dahil meron kang microorganism. Pwedeng bacteria, pwedeng fungi. Pero malamang dahil nga antibacterial yung suka, pag ginamit mo sa gulay, pwedeng ma-delay yung kanyang pagkabulok. Maski sa labas ng kusina, umaarangkada pa rin ang super suka. Lalo na sa larangan ng paglilinis. Talaga namang amazing ang powers ng sangkap na ito. Kaya naman sagot daw ito sa problema ng housewife na si Letty. Kadalasan kasi minsan nag-iitim pag bihira nalilinisan. Kagaya ko, working mother, yun, medyo hirap ako. Para sa nanlilimahid na refrigerator, haluan ng 1 kutsarang suka ang container may lamang tubig, nakatumbas sa 2 tasa para sa instant at effective na pantanggal mancha. At para naman sa lababo, dahil mas marumi raw ito, dagdagan pa ng 1 kutsarang suka ang mixture. Sa konting pag-iis-is, tatambad sa inyo ang kakaibang linis. Hindi ko alam na ang suka pala ay maraming mapagagamitan. Bukod sa hinahalo sa ulam, nagagamit pala siya panlinis ng mga nakaanong-dumi. Kaya dapat din ako nagpapawala ng suka sa kusina. Ang sangkatutak naman ng mga sticker na dinikit ng inyong chikiting sa pader, kayang-kayang tanggalin gamit ang suka. Pagkatapos itong pakuluan, ilublob dito ang basahan at ipahid sa pader. Halos walang ka-effort ang pagtanggal ng stickers at wala pang may iwang mancha sa pader. With vinegar, I think we're dwelling more doon sa property niya ng pagiging acid.
as something that is very effective or faster in removing yung seal or yung adhesive dun sa sticker. Kung meron naman kayong mga lumang paintbrush na tumigas na, no need na bumili pa ng thinner para palambutin ang mga ito. Pagkatapos pakuluin ang suka sa isang lumang kaserola, pwede nang ibabad dito ang mga tumigas na paintbrush. Para tanggalin ang kumapit na pintura, ipahid ang brush sa loob ng kaldero. Sa ganitong paraan, unti-unting lalambot ang inyong mga paintbrush. Ang kalinisang dala ng suka, tuloy-tuloy hanggang sa labahan. Lagyan o buhusan lang ng suka ang mantsa sa damit at saka kusutin. Kung mapapansin nyo, yung suka, nung hindi pa uso yung mga commercially produced bleaches, ang ginagamit talaga na pang-bleach ng mga damit, na kung ano-ano, ay kalamansi, dayap, at suka. At alam nyo bang maski ang mga problema sa katawan ay kayang-kayang remedyohan ng suka? Gaya na lang ng fungal infection ng paa, dala ng nakulog nitong pawis. Sa isang palangganang maligamgam na tubig, maglagay ng 3/4 bottle ng suka. Dito maaaring ibabad ang paa sa loob ng 20 to 30 minutes. Gawin din ito ng regular hanggang tuluyang mawala ang impeksyon. Pwede yan pang-prevent ng athlete's foot, lalo na yung laging nabababad sa moist na medyas. Mas maganda nilalagyan ng konting suka. Dilute vinegar, natural vinegar, para hindi magkaroon ng build-up ng fungus. Talaga namang all around ang pakinabang ng suka. Kaya huwag hayaang maubusan kayo nito sa inyong mga bahay. Tunay ngang hindi lang asim ang dulot nito, kundi pati na rin tamis sa pang-araw-araw nating pamumuhay.